Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Miss Intercontinental 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Intercontinental reaction tayo ngayon. So ano bang reaction ko doon sa pageant nila? Syempre natuwa ako. maganda yung pageant nila in fairness. Hindi ganong kabongga, pero yung alam mo, sa 52 years na pala tong Miss Intercontinental, hindi talaga sila yung alam mo yun, yung papansin na pageant, hindi sila eksenadora. Ang masasabi ko, sobrang simple pero nandoon na tama talaga na mairaos nila ang kanilang pageant taon-taon. So, syempre, sa stage, tulad din siya ng stage ng mga nakaraan taon, ganun lang kasimple, tama lang para sa mga kandidata, hindi ganun kabongga yung runway, pero masasabi ko naman na panalo kumpara sa ibang pageant, ha? And then, nandiyan din na talagang masasabi ko din, simple, walang mga ek. Yung kumbaga parang direct to the point. So, after na maipakilala na nila yung mga candidates, so doon na kagad sila sa top 22. Straightforward na kagad. Siyempre sa top 22, kinabahan tayo dyan. Ang nakakatuwa, nasupresa tayo ng bonggang-bongga dahil kauna-unahan nga tinawag si Miss Philippines para sa top 22. At take note guys, siya ang nakakuha ng Power Beauty Award. Alam naman natin na bihira to or first time yata natin makuha to. At alam natin na ang Power of Beauty ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na award dahil automatic ka na sa top 7. O di ba ang bongga? So dito pa lang talagang waging-wagi na si Miss Philippines. Naloka ako diyan ng bongga-bongga kasi parang wow. First time natin nakuha tong Power of the Power of the Beauty. So syempre meron silang pinagbasihan kung paano to makukuha. At talaga namang qualified dito ang ating pambato. Kaya ganun siya kabongga. O, congratulations kay Alyssa. Talagang masasabi ko, iba ka. At in fairness ha, ang ganda niya kagabi. Tapos, syempre, pangalawang awards ay People Choice Award. Ito din ay matik din na makakarating ka na sa top 7. Hindi ka man manalo pero alam mo yon yung parang matik na nandoon ka at reyna ka. So, si Miss Puerto Rico. So, yon. So, dito pa lang, sa simula pa lang ng laban, talagang makikita mo na kung sino yung matinding maglalaban. Si Philippines at saka si Puerto Rico. Sabi ko, wow, bongga. And then, after that, kumuha na nga sila ng bi-continent. Si Kenya for Africa, Zambia for Africa, Zimbabwe for Africa. Dito naman sa Asia and Oceania, syempre pumasok dito si Japan, Cambodia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. So, medyo natawa ako dito kay Sri Lanka kasi talagang na-surprise ako para sa kanya na makalusot siya dyan. And then, sa Europe naman, si Moldova, Germany, Wales, Czech Republic, and Russia, Belgium. So, iba din talaga ang beauty. Dito sa ang gusto ko dito sa Europe, si Russia. And then, sa naman, sa North America, si Cuba, USA, and Canada. And pumasok naman sa South America ay si Colombia, Venezuela, Brazil. So, dito nabuo yung top 22. Actually, top 20 by continent and then dalawang special award na talaga namang pinakamatindi at matik, di ba? Na makakapasok ka sa top 7. So, hindi siya basta-basta special award lang. Isa siyang powerful award. So, yon, Power of Beauty at People Choice Award. Dito pa lang sa top 22, obviously na favorite na talaga si Miss Philippines kasi sa kanya nga napunta yung Power of Beauty plus
talagang number 1 siya sa lahat pagdating dito sa mga kandidata. And then, of course, pagdating ng top 22, nag-evening gown sila, nag-swimsuit round. Simple lang yung evening gown, as in talagang nakafocus sila dun sa top 22, isa-isa. And then, ayun, tawag dito, and swimsuit. Alam nyo, sa totoo lang guys, better pa siya sa Miss Universe. Yung ano nila, segment, parang mas klaro, mas malinaw, na ipaliwanag nila na ang pagpili nila ng top 22, ito ay by continent, at ito ang nakuha namin sa continent na ganito, at ito naman ang nakuha namin sa continent na ganito. So dito na-explain nila yan ng maayos, at kung ano ba ang Power of Beauty at saka People Choice Award. So, di ba? So, malinaw na kung bakit nakarating doon ang kandidata at kung bakit siya aabot doon sa ano na yon, sa posisyon na yon. And then, pagdating naman sa next round, syempre pinakita na dito yung yung swimsuit at evening gown, at ito nga, ang pumasok naman sa top 7, syempre ito medyo, kung baga dito kakakabahan kung ikaw ay lumalaban para sa posisyon. Pero tulad nga na sinabi ko, matik na si Philippines at saka si Puerto Rico sa top 7. And then, pipili na lang sila ng 5 by continent. So, isa lang talaga ang makakalusot by continent. At dito nga, sa Africa, ang nakalusot ay si Zimbabwe. Si Zimbabwe, medyo naloka ako sa kanya kasi yung kanyang evening gown ay, sabi ni No, para daw, majorette leader, ganon. So, kala ko nga sasayaw siya ng ballet. Anyway, in fairness naman kay Zimbabwe, talaga very confidential the way kung paano maglakad. And then, si Vietnam naman para sa Asia and Oceania. So, sa Europe naman ay si Germany, si USA naman sa North America, at si Venezuela naman ay South America. So, dito din, malinaw din kung ano ang silbi ng by continent and then yung dalawang special award. Kumbaga parang hindi ka magugulat, bakit ganito, bakit ganyan. So, by continent talaga sila. So, hindi pumasok ang pambato natin by continent kasi Power of Beauty na siya. Isa siya sa mga pinakamataas, more than doon sa continent, di ba? Tama ba? So, yan. Anyway, so congratulations. So, wala si Thailand na sinasabi nga nila possible daw mag-back to back dito sa pageant. So, hindi na siya umabot doon sa top 7. So, sabi ko nga kagabi sa live ko, maganda si Thailand sa maganda, pero nakukulangan ako the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Yes, yung beauty nandoon, pero parang kulang sa appeal, kulang sa init, kumbaga. Oo, yun talaga yung nakita ko din sa kanya dito sa competition ng Coronation Night. Kumbaga parang ang kulang sa kanya ay yung paano siya eksena ng bonggang-bongga na, alam mo yun, hindi katulad ni Miss Thailand nung nakaraang taon na makikita mo yung appeal. And then dito naman si Miss Philippines, ang sabi ko nga si Miss Philippines, meron siyang kakaiba, no? Kapag tinititigan mo siya, may appeal talaga siya, at saka ang ganda ng mukha. At take note guys, hindi lang Power of Beauty ang nakuha ni Miss Philippines, nakuha din ni Miss Philippines ang Best in Swimsuit. Yung Best in Swimsuit, syempre hindi naman to pinagbasihan nung gabi ng pinagbasihan nila to noong tawag dito, preliminary competition pa. So yan, kaya ang bongga talaga ni Miss Philippines dito. Kumbaga parang wow. At least dito, ina-announce na nila yung mga special award, di ba? Kasi doon sa Miss Universe, after na ng Miss Universe. So, gusto ko yung ganito, yung announce na yung special award, tapos sinasabi na kung sino yung nanalo sa ganito, at malinaw yung pagtawag nila sa by continent. Tapos yung continent at saka yung Power of Beauty saka People Choice Award, sila yung makakasama doon sa pilian kung sino ang mananalong Miss Intercontinental. Hindi katulad sa Miss Universe na parang anlabo na merong top 5 tapos merong Dapat ganito yung ginawa ng Miss Universe na dapat kung by continent ka, matik ka dapat na isa ka sa mga runners-up, di ba? Kung hindi man ikaw yung manalo. So, tama yung ginawa ng kasi hindi siya complicated. Kumbaga, nandoon siya sa part na, oo nga, no,
ang ganda nung ginawa nila by continent, tapos dito na rin kinuha yung runners-up. Kumbaga parang nanalo ka bilang continent and then plus nandoon na may chance ka talaga na ikaw ang makasungkit ng corona. Ganon! So, yan ang bongga. And then, ayun na nga. Siyempre, ang mga nagwagi dito sa kanilang pageant ay, siyempre, sino-sino ba yung mga nag-runners-up at sino-sino ba yung talagang pumalo ng todo-todo para sa corona. So, ang 6 runners-up nila ay si Zimbabwe. At 5th runner-up naman nila si USA. 4th runner-up naman nila si Germany. 3rd runner-up naman si Vietnam. 2nd runner-up naman si Philippines. 1st runner-up naman si Venezuela. At ang nag-title ay si Miss Puerto Rico. Agree ba ako dito sa mga nanalo? To be honest, yes, agree ako. Una, syempre, iba pa rin yung laban ni Philippines kapag yung naglalaban-laban sila. Kung titingnan mo si Philippines, parang, wow, mukhang siya yata magiging Miss Intercontinental. Kasi ramdam mong favorite siya eh. Kaya lang, aminin din natin, nag-struggle siya doon sa kanyang Q&A. Maganda yung sagot niya, pero yung intro niya, kulang sa impact na parang, actually, nagkamali siya na parang, paano ko ba i-deliver to? Ayun, parang ganun eh. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ayun yung naramdaman ko. Pero kung alam nyo, sa totoo lang, nakuha to ni Miss Philippines ng magandang delivery, plus talagang remarkable na sagutan, I think siya ang mananalo dito. Kaya siya hindi nanalo dito kasi parang yung intro niya nga, parang kulang sa impact yung ganon. Oo. Maganda yung sagot niya ha, hindi ako against do sa sagot niya. Maganda naman, nasagot naman niya ng bongga-bongga. Kaya naramdaman ko sa kanya na parang naguluhan siya kung paano niya sisimulan yung delivery niya. Ganon. So sabi ko sayang. Kasi sa totoo lang, parang ramdam ko nga na anytime pwede talaga siya ang maging Miss Intercontinental kasi ramdam mo talaga na gustong-gusto siyang manalo dito. And then, kay Miss Venezuela naman, ramdam mo din na fighter din si Miss Venezuela. Pero kasi kung ikukumpara mo si Venezuela at saka si Peru, maganda yung nabunot na question ni Peru eh. At maganda kung paano niya din to sinagot. Plus, nandoon na meron siyang appeal na kakaiba kung ikukumpara ko kay Venezuela. Pero from the beginning naman talaga si Miss Venezuela, nakikita ko na isa to sa mga talagang malakas na kalaban. So, hindi ako magugulat kung mag-first runner-up siya o makakarating siya sa dulo ng competition. And then either Vietnam. So, ramdam ko din si Vietnam na malakas din si Vietnam talaga. So, yon. So, natuwa naman ako sa resulta kasi nakuha pa rin natin ay second runner-up. Konting kempot na lang eh, no? Pero mas okay na yung second runner-up kaysa mag-first runner-up. But tulad nga ng sinabi ko, kung talagang natumbok lang ni Philippines yung, kumbaga, impactful lang yung sagot niya, ay bongga, winner siya. Oo. So, yun. So, syempre, congratulations sa mga nanalo at nakakatuwa din sa mga nanalo ng special award katulad ni Miss Malaysia ba ang naging Miss Congeniality. So, nakakatuwa. And then, ayun. So, sobrang natuwa ako kasi maganda naman yung naging resulta at yung laban natin dito, fair fight, fair naman yung Miss Intercontinental sa mga girls. And then, maganda yung laban dito ni Miss Alyssa dahil talagang ibinigay naman niya yung best niya. Simple lang siya pero nandoon na, alam mo yun, na talagang umarangkada siya ng bonggang-bongga. Tapos, ang nakakatuwa dito, ano talaga, no, modeling talaga yung labanan, no, yung dapat talaga magaling ka talaga sa mag-model, gano'n. Parang, ang nakikita ko, ang Miss Intercontinental gusto nila malamodela talaga yung datingan. And then, kay Puerto Rico naman, dun sa nanalo, actually, deserve naman niya. Maliit lang siya. Actually, pag dumidigat siya kay Miss Philippines, nakakain yung ganda niya. Pero, kapag solo niya, meron kang makikita sa kanya na masasabi mo, wow, ang ganda pala talaga niya. Malakas yung charisma. So, yan. And congratulations, si Thailand, sa speech ni Thailand, natatawa ako na kung iisipin mo, parang, dinaan niya sa biro.
Pero panalo naman si Miss Intercontinental 2023 kasi ramdam mo yung puso niya doon sa farewell walk niya at sa farewell speech niya, no? So, yun. So, bongga. Pero hindi ko lang gusto yung styling niya ngayon. Mas gusto ko yung may pa-curly-curly hair siyang ganon. Para kasing nag-iba yung itsura niya kumpara noong nakaraan na lumaban siya, no? Si Miss Intercontinental 2023. By the way, total suma, salute naman ako dito sa Miss Intercontinental kasi maayos talaga yung pageant nila. As in systematic, alam kung paano yung next step at klaro kung paano nila tatawagin yung mga next cut nila at kung ano ang magiging posisyon nila. Diba? So, yon. So, may Intercontinental and then may runners-up dahil pinagbasihan nila yung kung paano makukuha ang corona ng Miss Intercontinental. At ang nagwagi nga ang People Choice winners na si Miss Puerto Rico. At pumangalawa nga dito ay si Venezuela. Pumangatlo naman tayo na si Philippines na naging second runner-up. So, total suma, good job na rin at job well done kay Miss Philippines. So, masaya ako. Kaya ang reaction ko, grabe, nakakaloka. So, yan. So, syempre, happy ako dahil nakita naman natin na talagang maganda naman ang naging resulta. Yung iba nga na-expect na hindi tayo aabot dun sa top 7 eh. But good job sa mutya ng Pilipinas. Sana sa susunod na taon, makakuha sila ng kandidata na talagang alam mo yon na pwedeng manalo. At least ngayon alam na nila kung ano ang magiging basihan nila para sa pageant na to. So, yan! So, diba? Congratulations kay Madam Cory Quirino dahil naka-second runner-up ang ating pambato dito sa Miss Intercontinental. At saka syempre sa team ni tawag dito, ni Eliza na kung sino yung tumulong sa kanya para marating niya yung posisyon na yan. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.